ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karawad lawa sa One Mindanao. Backyard o urban gardening. Subling gipromotar sa Department of Agriculture taliwala sa taas nga presyo sa palaliton. Muabot sa 8 pesos kada litro ang posibleng rollback sa diesel sunod semana. Apan gasolina, posibleng muusbaw og kutob 4 pesos kada litro. 17 anyos nga babae, girescue human na ungot ang kamot ug nasamad ang tudlo sa galingan sa karne sa Pulumulok, South Cotabato. Atong sayron ang istorya sa hagit ug kalipay sa usa ka awesome mom o inahan nga dunay anak nga anaa sa autism spectrum. Sa RTV Presents, usa ka garbo nga tradisyon sa tribong Blaan sa Pulumulok, South Cotabato ang paghabi. Apan padayong suporta aron dili kini mahanaw, gipanawagan. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Subling giawhag sa Department of Agriculture Region 11 ang katawhan nga mag-backyard o urban gardening taliwala sa taas nga presyo sa mga palaliton. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, padayon ang pag-promote sa Department of Agriculture Region 11 sa backyard o urban gardening. Sangit makatabang matod pa kini nga maminisan ang galastuhon sa matag pamilya. Ilabi pang karon nga mahal ang mga palaliton. Talong, okra, luya, alubati, uguban pa. Presko kini nga mapupo sa gamay vegetable garden sa GMA Davao Station. Ang bakanting luna sa estasyon, gipagtamnan og utanon. Diin libreng makabenepisyo ang mga empleyado. Ang nagkasiugda, walay lain kundili ang utility worker sa estasyon nga si Alex. Una, pinaka-importante yun na natay gulay, at least lang makasulbad sa to ang sudan, at least lang man maka-save gamay sa gastuhon. Aron maapod-apod sa tanan, kinahanglan magpa-reserve. Butangan og ngalan ang mga bunga sa kung kinsa tong gusto ug utanon. Dili na kinahanglan mo adto pa og merkado. Simple lang, dili na to medyo bagtok ng iyang yuta, na bukal na to, pinakuha ang mga sagbot para dili sa makakuha sa punuan, mahugot ang iyahang punuan, luag siya, para pagbuko ang tubig, makuha dito siyang gamot ang tubig. Gani ang Department of Agriculture ginapromotar ang backyard gardening o ang pagtanom sa mga bakanting luna o di ba kaha sa mga gagmay sudlanan. Sanglit makatabang kini sa pagkunhod sa gasto sa pamilya, labi na karong panahona nga taas ang presyo sa mga palaliton. Sumala sa DA, misaka ang food inflation sa sobra doble. 6.1% kini sa bulan sa Abril ning tuiga, itandi sa 2.7% niadtong Marso tungod sa pagmahal sa lana. Ang food inflation mao ang kapaspas sa pagsaka sa presyo sa mga pagkaon. Ang average inflation rate sa Pilipinas ana-ana sa 7.2%. Ang ahensya, libre nga nagahatag og mga liso ug mga abono sa gustong mag-backyard gardening. Mamahimo lamang nga moadto sa ilang opisina o sa inyong city o municipal agriculture's office. Pero giauhag nga mag-message una sa ilahang Facebook page nga Agri-Info Davao aron maandam ang libreng liso. Alang ngadto sa mga gustong mag-community gardening, mamahimo lamang nga magsumite og letter of request kay andam mohatag ang buhatan og mga libreng liso o garden supplies sama sa abono. Hinuon Sara, bisan na misaka ang food inflation sa bulan sa Abril ning tuiga atong gisuroy kaganiha ang Farmers Market Center sa Bangkiruhan naay 5 to 10 pesos nga pagkunhod no sa presyo sa pipila ka mga gulay sama sa okra, talong ug patatas. Ingon man ang lamas miubos ngadto sa 5 to 10 pesos matag kilo. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Patay ang usa ka 76 anyos nga lalaki human mi bangga ang gimanehong bao-bao sa nakaparadang truck daplin sa kalsada sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City kagabi. Sumala sa Davao City Police Office gikan mintal ang bao-bao sa kayang 4 ka pasahero
Lakip ang usa ka 3 anyos nga batang babae sa dihang kalit kining mibangga sa likod nga bahin sa truck nga nakaparada daplin sa kalsada tungod matud pa nadautan. Patay ang bao-bao driver tungod sa grabing pagkaipit samtang samaran ang mga pasahero niini nga daling gidala sa ospital. Ang 23 anyos nga lalaking driver sa truck ana-ana sa kustudiya sa kapulisan. Ginakuhaan pa og pahayag ang driver lakip ang pamilya sa namatay nga tricycle driver. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sarah. Posibleng moabot sa 8 pesos ang rollback sa presyo sa diesel, apan kutob 4 pesos ang isaka sa presyo sa gasolina sa mosunod nga semana. Base sa Mean of Platts Singapore og foreign exchange averages sa milabay 4 ka adlaw, sumala sa oil industry source mukabat sa size kutob 8 pesos kada litro ang posibleng ikunhod sa presyo sa diesel. Apan posibleng piso kutob 4 pesos ang isaka sa presyo sa kada litro sa gasolina. Mamahimo pa kining mausab base sa trading karong adlaw. Matag adlawng Lunes ginaanunsyo ang final nga adjustment nga ipatuman sa mosunod nga adlaw. Nahilis na ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang karong weekend, posibleng musulod sa PAR ang bagyong dunay international name nga Hagupit. Ulahi kining nasiplatan kaganinang buntag kapin 1,000 ka kilometro ang gilayon sa sidlakan sa northeastern Mindanao. Sumala sa pag-asa, magpabilin kining layo sa kayutaan bisan musulod na sa PAR. Posible sab kining muhinay. Samtang nahilis na ang LPA sulod sa PAR, busa easterly sa makaapekto sa panahon sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga ulan sa Zamboanga Peninsula ug Socsargen, busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Usa ka gituwa ang drug den ang nabungkag sa PDEA Region 10 sa Cagayan de Oro City. 4 ka mga individual arestado. Nabungkag sa PDEA 10 uban ang PNP among drug den nga taod-taod nang ga-operate sa Zone 5, Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Ang 4 ka individual nadakpan kung asa duha niini babae nga nag-edad og 21 anyos nga residente sa Barangay Kauswagan og 65 anyos. 2 ka lalaki nag-edad og 65 og 32 anyos nga mga residente ra sa nasangpit nga barangay. Nakuha sa drug den ang ana sa kapin 35 gramo sa shabu nga mobalor og anaa sa 238,000 pesos, mga drug paraphernalia ug uban pang gamit. Kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan nga wala na mihatag og pahayag. Regalo sa kumanak sa kawa sa kinasing-kasing na pinapag-hartag mala na. O kayo mong relasyon, anak lang. Magpadayon lang yun ang pag-eskwela akong mga anak. Kana lang yun siya. Ang gusto na ko nga kanang mayo min dawas tanan. Hatag ni Lord. Tapos okay among panginabuhi. Inawagan ko sa mga anak nga makita mi karong Mother's Day. Gaan ako nila flowers. Okay na sa ako Maging prayerful all the time kay stronghold ang Ginoo sa akong kinabuhi as foundation sa source akong strength and everything. Siya, di dapat na ako pasagdan akong future. Mag-ingon si mama nga maningkamot og eskwela. Dili pasagdan ang sarili, then dili nimo i-mind ang ingon sa ubang tao basta magpadayon lang. Tarong nag-eskwela. Pagkatiman sa ko tas kaning magpakaon matag-adlaw, tara mga needs maprovide niya o kaning na kay masumbunga sa problema nimo. Ma, naman ka sa gawas karon, amping ka nila always pray tagagabi ma og sa akong si mother po nila si Mama Carla. Ma, salamat kay ma. Kasi hindi ko nimo tuloy nga anak, pero ituloy niyo ko nimo anak po dira. O sama po sa pagkatiman. O sa mama po na ako nga tino, si Misidita, sa abroad. Ang pira ka na ma, o God bless. Magtapos sa pag-eskwela, kay kung makatapos sa pag-eskwela, ang
Ay, siyempre si mama na ako kaya ano po, professional. So, advice niya na kanang, if nakatapos kag eskwela is, lahi jud ang imuhan na life if nakatapos kag eskwela. Dili-dali mo ko ang kwarta, na kailangan paghirapan nimo. Pagtarong og eskwela diya kay dili lali mangitag kwarta. Nya ug isa lang mga song gini sa akong mama nga dako ay kong pasalamat nga gibuhi kini mo diri sa kalibutan ug sa pangadlaw-adlaw nga kuan mo nga financial tapos happy Mother's Day ma. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Girescue sa otoridad ang usa ka 17 anyos nga babae. Human aksidenteng napasok ug naungot ang kamot ni ine sa nag-andar pa nga galingan og karne sa public market sa Pulumulok, South Cotabato. Biktima nakaangkon og samad sa tudlo. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Ate kaya itong mga rescuero. Lah, paspas nga miresponde kining medic team aron tabangan kining usa ka 17 anyos nga babae kansang kamot naungot sa galingan sa karne diyang nagahimo kini og chorizo. Nahitabo kini sa public market sa Pulumulok, South Cotabato, Huwebes sa hapon. Maayo na lang kay tudlo ra ang nasamad. Ipadala na lang po kay sa gamay kayo, puro kayo daw naipit, nasakitan. Nasuta nga, buot na unta sa biktima nga ipangsulod sa wrapper nga tinai ang giniling nga karne apan nagkaaberya sa dynamo sa mong makina nga nagpalisod sa proseso. Busa, gipalong una ni ini ang makina o gikuot aron i-troubleshoot apan didto na naungot ang kamot. I-off man niya ang galingan. Pag off niya, wala siya nag-expect nga katong nagagiling, may last breath pa siya kumbaga. Kay tanan niyang kamot, nasulod man gyud tinuod. Ang napuruhan kanilang. Hinuon stable man ang biktima. Ingon sa doktor, gipa x-ray, wala man na unsang bukog. Ang katurang unod nalata. Nya ano na sa doktor, sa surgeon, gitahi medyo na-trauma lang ang bata. Hinoon gipaniguro sa inahan nga wala ray nahitabong kontaminasyon sa ginahimong pagkaon tungod sa maong insidente. Giawhag sab niini ang ubang nagahimo og chorizo nga mag-igmat sa paggamit og galingan sa karne aron malikay sa disgrasya. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. One Mindanao. Usa ka buntis ang nakaanak sulod sa patrol car sa Bunawan Police Station sa Davao City kagabi. Sumala sa Davao City Police Office, wala naman gud nakaabot sa ospital ang maong buntis. Nanawag matod pa kini sa police station kay mga nakay na ug daling gisugat sa police mobile. Paingon na unta sa Southern Philippines Medical Center dihang kalit milugwa ang bata samtang nagabiyahe ang patrol car. Rason nga mialalay na ang mga pulis sa pagpanganak sa 32 anyos nga inahan. Luwas ang inahan ug ang baby boy. Nakatakdang mag-apod-apod og fuel subsidy ang BIFAR Region 12 alang sa mga mananagat nga apektado sa krisis sa lana sa rehiyon. Samtang mitanyag karon og scholarship ang BIFAR 12 aron aghaton ang mga estudyante nga mokuha og kurso nga fisheries. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gibutyag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BIFAR 12 nga nakatakda sab kining mutabang sa mga mananagat nga apektado sa krisis sa lana sa rehiyon. Gani ongoing ang ilang validation alang sa saktong ihap. Based on the boat our registration na meron kami, mga around 2,300 yung matatanggap. But we're hoping with additional funds, with the approval of additional funds, mapataas pa po namin. Gumikan sa maong krisis, nasuta sab sa buhatan nga doon na mga mananagat ang gibaligya na lang ang ilang bangka. Yes, it's true. This is one also na tinitignan. Kaya nga po, maliban po doon sa fuel subsidy, we're also topping other, actually may mga coordination na kami, pre-coordination with other like the Tupad program. Hopefully, matuloy. Samtang, nagpadayon sab ang ginahimong recruitment sa buhatan alang sa mga estudyante nga buot mukuha og kurso nga Bachelor of Science and Fisheries. Target ni ini ang mga honor student, anak sa mga mananagat ug indigenous people. Tumong sa buhatan nga mapalambo ang interes sa sektor sa pagpangisda. We are
are hoping to increase yung interest, kumbaga, para kahit papano is mapunan po namin yung quality manpower na kailangan ng fisheries sector natin. Not to increase manpower only, but to increase quality manpower. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Karong Domingo, adlaw na sab sa mga inahan. Mga inahan nga bisan sa kalisod, anda mo atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Lakip kanila ang mga OSA mom o mga inahan kansang mga anak anaa sa autism spectrum. Atong sayro na ilang istorya sa report ni James Paulo Yap. Ang Mother's Day usa ka tradisyon gikan sa Estados Unidos niadtong 1908 aron pasidunggan ang mga inahan sa ilang mga sakripisyo. Sa Pilipinas, formal kining nagsugod niadtong 1921. Diin ginasaulog kini matag unang Lunes sa bulan sa Disyembre ug gitawag kini nga Parents' Day. Hantod sa gibalik kini sa ikaduhang Domingo sa bulan sa Mayo, pinaagi sa Presidential Decree ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Karong Domingo, Mother's Day na. Busy na sab ang tanan sa pagselebrar ni ini. Ako mama na naros balay plano na kakamulakaw ko inikuli i-surprise na ko siya flowers okay tanti siya kay ako mama may sacrifice bitaw siya sa paningkamot nga makaskwela ko. Salamat kayo sa akong inahan kay ikaw akong nahimong mama. Salamat sa pagatiman sa ako gikan sa pagkataon ako. Kining creative shop sa Cagayan de Oro City busy sab sa paghimo og flower arrangement. Patok-patod pa ang dried flowers karong summer tungod mas mudugay ang bulak niini kumpara sa mga fresh flowers. Bisag pilay budget sa customer mo customize ni. Kay na dili man gud tanang client maka-afford sa mga higher price. Tuod man makapalipay sa usa ka inahan ang makadawat og regalo sa Mother's Day apan alang sa usa ka OSA mom o inahan kinsang anak ana sa autism spectrum. Halos kada adlaw daw Mother's Day. Ang OSA mom nga si Jam Rukat kinsa adunay 4-year-old nga awesome baby boy nga si Clay makurat kay inay siya ang isurpresa sa iyang anak. Siya kuno ang kanunay masurpresa sa mga bagong life skills nga makatunan adlaw-adlaw ni Clay. When you have an autistic child, you will be the one who will change. Ikaw ang ma-change because they live in a world nga different sa tuwa. I mean, their brains function differently and their daily lives function different sa mga normal kids. And so, para sa ako, to be an awesome mom is awesome in a sense nga there are different ways to love a child. Dugang niya nga dakong hagit sab kuno ang pagpadako sa usa ka awesome kid. Tungod kinahanglan ang kanunay nga presensya sa usa ka inahan aron mugiya sa bata. Hinuon mapasalamaton si Mami Jam kay makatambayayong niya ang iyang bana og 14 anyos nga anak nga lalaki nga nakasabot man sab sa kahimtang ni Clay. Busa karong Mother's Day, sumala ni Mami Jam, dili man daw mo sentro sa iyang kaugalingon ang selebrasyon, dakong kalipay na kuno niya nga makita ang iyang awesome kid nga adunay dakong improvement. As simple as dili sila mag-wild in a day or as simple as like di nila i-hurt ilang self, di sila mag-hurt of others, they will respond to you. It's a big deal. It's a big achievement na as a parent of an autistic child. And so, kung sa one parents yung magreklamo sila kailang anak tabian, oh my God, cherish that. Para sa mga nanay, mama, ume, mami, mamo o mga nagtindog isip ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day kaninyong tanan. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nasakmit sa CIDG ang kapin 15 million pesos nga gamit pangmina sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City. Tulo ka mga lalaking sospek arestado. Sa gikasa nga anti-illegal mining operation sa CIDG Cagayan de Oro, ilang naabtan ang tulo ka mga individual nga nagpahigayon og illegal nga pagmina sa barangay Tumpagon sa Cagayan de Oro City niadtong Lunes. Kauban ang DNR Mines and Geosciences Bureau na kumpirma nga walay igong mga dokumento ang tulo ka mga suspetsado aron magpahigayon og mining o quarry operation sa lugar. Subay niini daling gikumpiska ang mga kagamitang pangmina sama sa backhoe, water pumps, generators, trommels o uban pa nga mokantidad sa 15.6 million pesos. Samtang gikatakda sab nga pasakaan og kasong paglapas sa Philippine Mining Act ang tulo ka mga dinakpan nga wala na mihatag og bayag.
Istriktuhon na sa Department of Education ang pagbawal sa paggamit og cellphone atol sa klase karong sugod sa abli klase. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, sumala ni Jenelito Atilio, tigbababa sa DepEd 11, tinguha sa maong direktiba nga madisiplina ang mga estudyante ug malikayan ang mga posibleng disturbo sa ilang mga pagtuon. Alang sa unang offense, mamahimong kumpiskahon sa magtutudlo ang bisan unsang portable electronic device sa estudyante ug ibalik lang human ang usa ka subject. Din madawat sa estudyante ang confiscation slip. Sa second offense, ay paibalik ang cellphone uban pang gadget sa estudyante pagkahuman sa adlaw ug padalhan og notice ang ginikanan. Sa ikatulong offense, ideposito ang gadget sa Office of the School Head of Principal ug ibalik lang kung ginikanan na ang mukuha. Hinoon mamahimong matungutan ang paggamit sa mga gadget kung alang sa academic purposes o kung dunay emerhensiya. Una ang epic finale sa Encantadia Chronicles Sangre Unya. Dunay pasilip sa transformations ang 2016 Sangre Sisters. Samtang sa magpakailanman, atong sayron ang istorya sa viral nga inahan nga nakapatandog sa netizens. Ani ang report. Mula sa pagiging magigiting ng mga sangre, ngayon ay ganap na rin kayong mga bataluman. From sangre to bathaluman. Kana ang usa sa mga plot twist sa series sa kapalaran sa 2016 Sangre Sisters nga sila Amihan, Kylie Padilla, Alena, Gabby Garcia, Danaya, Sanya Lopez ug Pirena, Glyza de Castro. Sumala ni Bathalumang Cassiopeia Solen Yusaf. Reward kini tungod sa ilang mga sakripisyo sa Encantadia. Goosebumps sab ang Encantadix tungod sa Bathalumang transformations. Say sab sa netizens, promoted na daw ang 2016 Sangres. Usa pa ka plot twist sa episode kagabi, nabuhi pagbalik si Lira Mikey Quintos ug gipanganak niya ang bag-ong sangre nga si Ibrahima. Angay gyud atangan sa finale unya ang mahimong kapalaran ni Mira, Kate Valdez ug sa mga bag-ong sangre sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime 8 p.m. pagkahuman sa 24 oras. Samtang sa magpakailanman, bida ang viral nga inahan nga nakatandog sa netizens. Giuluhan nga ang inang hindi sumuko, the Nanay Minerva Panganiban story. Kini ang unang episode sa 4-part Mother's Day specials sa tibok bulan sa Mayo sa real-life drama anthology nga Magpakailanman. Istorya kini ni Minerva nga nag-viral online tungod sa sunod-sunod nga nahitabo sa iyang mga anak kung asa dunay dili makalakaw. Dunay usa nga dunay schizophrenia ug gawas niini nangita sab siya og hustisya alang sa bana ug laing anak nga gipatay. At ang kini sa Magpakailanman ugma May 9, 8:15 p.m. sa GMA. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Ang paghabi sa tribong Blaan sa Polomolok, South Cotabato, usa ka pamaagi sa pagpakita sa mahinungdanong papel sa kababayenan sa komunidad sa lungsod. Apan gikabalakan nga mahanaw ang maong tradisyon kung dili kini masuportahan. Ani ang unang hugna sa RTV Presents ni Efren Mamak. Ilado is si peace-loving people ang tribong Blaan nga usa ka indigenous tribe nga sagad namuyo sa mga kabukiran sa Mindanao. Sa Barangay Landan, Polomolok, South Cotabato, mas nailhan ang mong tribo gumikan sa gipakitang mabulukon nga kultura nga gitawag nga tabi. Usa ka weaving tradition nga garbo sa maong tribo. Ang paggama og biste nga gikan sa mga pinauga nga abaka nga tanumsab sa maong tribo. Usa sa naguna nga nagpadayon sa mong kultura, sila Mina Dulo Gulili, 64 anyos, ang ikaduhang anak ni Yabing Dulo Masalon, ang nahimong National Living Treasure Awardee o Gawad Manlilika 2016 nga nagsilbi isip Cultural Master of the Blaan Weaving School of Living sa Polomolok, una kini mitaliwan niadtong tuig 2021.
Dili matud pa sayon ang maong paghabi, sanglit ang abaka nga material, kinahanglang mabusisi. Mahirap sir kasi magtumba ka ng abaka, tapos maglanot. Pagtapos maglanot, kusuhin mo. Kay para malambot tapos ibilad mo sa init para hindi para hindi mabugto. Yun. Pagkatapos na yun, magdugtong ka ng abaka. Piliin mo yung malalaki, tapos yung maliliit, di ba ipakain mo. Pag-web mo, ilagay doon sa ilalim. Sagad moabot pa og bulan una mahuman ang usa ka tabi. Busa ang maong produkto, dili basta-basta. Kaning mga sinina sa blaan, isa na sa pinakamahal nga mga balor ba, presyo gani dito sa Manila, dito sa magakantidad og tag 30,000 ang isa. Sa tribong Blaan, ang paggama ining klase mga produkto usa kuno ka pamaagi aron da maipakita nga ang kababayen-an dunay mahinungdanong kontribusyon sa komunidad. Oo, may ginagawa ka. O feeling mo na may trabaho ko kahit hindi ka doon sa farm, may trabaho ka sa para makatulong sa pamilya mo, sa mga anak mo. Apan bisan pa man kinatudlo sa kabatan-unan ang maong tradisyon, gikabalak-an gihapon kini nga mahanaw kung walay mosuporta. Sabi ko sa mga gobyerno, di ba palagi sila umakyat dito, magbisita dito sa amin. Sabi ko, sana tulungan nyo kami para masustain niya namin yung trabaho namin. Kasi yung nanay ko, yun ang tinatanong nila, yung nanay mo, ay yung benefit niya nakakuha sa akin, hindi. Kasi namatay naman si nanay, patay yung lahat. Hinoon matud sa barangay, dakong tabang na ang ginahimong lakang sa barangay LGU sa pagpahigayon sa IP Day o Indigenous Peoples Day alang sa pag-ilapa sa maong tribo. Unang-una gani ga-create me o katong IP Day. Every puro kinahanglan masulod gina sa activity ang IP Day namo or Blaando gani naa na may first reading karon sa Blaando Ordinance para sa pagtigom sa kulturang Blaan. Ang paghabi sa kulturang Blaan mudagan og kapinggatos na katuig. Gani kini ang ginasulob sa katigulangan sa lungsod nga kapinggatos sab ang edad. Among gisubay ang pipila kanila nga bahandi sab sa ilang kultura. Ato silang ila-ilahon sa ikaduwang hugna niining RTV Presents. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao. Mamahimo ninyo makita kining episode pag-usab ug wan pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao pa to maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kani adto ug karon serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug alang kanatong mga inahan, Happy Mother's Day kanatong tanan.